Ganap ng batas ang Trabaho para sa Bayan Act na magsisilbing master plan ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Formal nang pinirmahan bilang batas ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 11962 ngayong araw sa Malacanang. Prioridad ng batas ang upskilling at reskilling ng mga manggagawa, pati na ang pagtulong sa mga micro, small at medium enterprises. Sa ilalim nito, magkakaroon ng isang interagency council na magsusuri ng labor market ng bansa at pamumunuan ng kalihim ng NEDA na si Arsenio Balisacan. Tutulong ang council sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga plano kaugnay ng paglikha ng mas maraming trabaho sa kani-kanilang bayan. Sa pinakahuling ulat ng PSA, tumaas sa 4.8% noong Hulyo ang unemployment rate ng bansa mula sa 4.5% noong Hunyo. Katumbas ito na humigit kumulang 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Dapat maghain ng kaso ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kaugnay sa pagharang ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Ayon nito kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ni Carpio, walang karapatan ng China na magsabi kung sino lamang ang pwedeng mangisda sa Scarborough Shoal na idineklarang common fishing grounds sa ilalim ng 2016 arbitral ruling. Maaari ani ang mangisda roon ng Pilipinas, Vietnam at China. Nauna namang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na pag-aaralan pa ng DFA ang paghahain ng kaso laban sa China. Naniniwala ang kalihim na dapat idaan sa diplomasya ang pagreresolba sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Manatiling nakatutok sa may init na balita. Michelle Giliang para sa All TV News.